Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon, pag-uusapan natin ay kung bakit ako naglaylo sa Thailand Leklay. Kasi marami nag-i-inquire, meron pa bang Thailand Leklay? Bakit daw hindi na ako nag-susupply or re-resell ng ganon? Kasi ganito yan mga migs. Kasi habang tumatagal na nagpapaturo ako nung shaman na taga Malaysia, so habang tumatagal yung mga tinuturo niya sa akin bilang siya naging mentor, marami akong na-discovery na halos magkapareho sa na-discovery ko sa Pinoy occult na medalyon na may mga sapi na mga elemento. Kasi hindi naman kaila sa ating mga Pilipino na kapag biblical ka, so naniniwala ka talaga sa God the Father, di ba? The Creator. At syempre, naniniwala ka rin sa mga fallen angels. Kasi habang tumatagal kasi, so na-discover ko na yung ibang leklay pala na galing Thailand is hindi na siya deva. So mayroon ng mga yaksha. Yung mga yaksha po is equivalent yun ng mga lamang lupa dito sa atin. So parang ganon na kategory sila. At alam naman natin na pag ganong mga kategory ng mga entity is matik na, fallen angel yan. Pero disclaimer lang mga migs yung mga nakakuha sa akin ng Thailand Leklay, so safe po kayo kasi kahit i-request nyo man o hindi, inuusalan ko talaga ng deliverance prayer yung mga Thailand Leklay. Kasi ito yung logic ko kasi, pag mabuting entity yan nandoon, so hindi siya maapektuhan ng deliverance prayer, hindi siya masasaktan. Pero pag masamang entity nandoon, syempre, mababaklas siya. According kasi sa turo ng mentor ko na yung shaman, so dapat sana daw yung leklay thought form yung naka-imprint. Hindi daw sinasapian. Kasi pag sumapi daw, hindi na yan deva. Hindi na daw yan good spirit pag sumasapi. Kasi mga good spirit po, mga high vibration entity sila. So pag sumapi sila sa isang bagay, mawawasak yung bagay na yon. Lalong-lalo na pag dito sa ating mundo na isang bagay lang na napaloob sa three-dimensional world. Kasi ito yung konsepto na kinukuhaan ko ng logic. Kadalasan kasi sa mga nagbebenta ngayon ng leklay, hindi ko naman nila lahat. May iba lang dyan na bumabase sila sa mga e-book tulad ng kay Robert Ing, which is hindi siya reliable source na e-book kasi wala siyang resource person na pinakita. Tapos para sa kanya, kathang isip yung leklay para sa kanya. So galing daw sa ibang dimension, nakukuha daw sa hangin, sa tubig, nasasala daw sa lupa, tapos nabubuo siya. So kinukuha yung bakal na yon at ginawang leklay. Which is hindi niya napatunayan. It's because wala siyang laboratory test. Kasi pag ang material na yon, pag walang laboratory test, hindi mo mabiverify na hindi sa ating mundo. Kasi kung totoo na galing yun sa ibang dimension, pag lab test niyan, iba talagang resulta na lalabas. Sasabihin talaga na wala ito sa planeta natin. So, anong pinupunto ko mga migs? Ito yung pinupunto ko. So, hindi talaga siya galing sa ibang mundo. Man-made siya, yung mga metallic, yung iba pa, yung mga stones. Which is, sinasapian lang ng mga yaksha, mga lamang lupa. Which is, hindi maganda. Very demonic. Fallen angel. Kaya nga naglaylo ako sa Thailand Leklay at nag-focus ako sa Malaysian Leklay. It's because ito yung logic ko. Ang Malaysian Leklay po, hindi siya kathang isip. Nag-i-exist siya sa sanlibutan natin. Tapos, totoo na charge siya ng positive energy kasi marami namang mga nag-testimony dito sa ating YouTube channel. At ang pangatlo, ang Malaysian Leklay po is walang sapi. Tapos, kung meron man tayong Malaysian Leklay na ritualize ng isang shaman, hindi siya pinapasapian. Thought form yung nilalagay. So, parang equivalent siya ng hunpayon sa Thai amulet.
So para sa akin, safe na safe siya gamitin mga mix. Mapa-ritualize man o natural energy na Malaysian Leklai. Kaya dyan ako nag-focus. Kung kukuha man ako ng Thailand Leklai tulad nung na-advertise ko last time, raw yun. Ibig sabihin ng raw, hindi pa siya ritualize, hindi pa siya napasapian. Kasi pag pinasapian mo yan mga migs, wala yung kaibahan sa mga medalyon ng Pinoy Occult na may sapi din. Okay sana kung mga human spirits o mga ancestor natin na guard natin or guardian natin. Pero what if sumapi doon mga elemento? Mga fallen angel yan. So meron yang hidden agenda. Meron yang balik sa atin. Mas pabor ako sa kumantong kasi ang kumantong po is human spirit yan. So tutulungan natin siyang makagain ng positive karma para makapag-reincarnate. So in terms of Leklai, mas pabor ako sa Malaysian Leklai compare sa Thai Leklai. Kaya po ako naglaylo. It's because sa mga ganyan po na konsepto. So mag-ingat po. Hindi ko sinasabi na lahat ng Thailand Leklai ay ganun. May ilan lang. May ilan dyan na mga ghosts or mga yaksha yung mga entity na napaloob doon. Paano natin yan malalaman? Dalhin nyo sa isang exorcist priest. Pati sailor, dalhin nyo kung papayag. Kaya mag-ingat po, lalo na pag ikaw ay Katoliko, Kristiyano, or biblical ka, kahit wala kang relihiyon pero biblical ka, mag-ingat. It's because sa mga fallen angel, hindi yan gumagawa ng bagay or pabor sa inyo na walang kapalit. So, mayroon talaga yung kapalit, mga migs. Kaya nga, nag-focus ako sa Malaysian Leklai, it's because natural energy siya. So, iba po ang Malaysian Leklai compare sa Thailand Leklai. Sa mga hindi nakakaalam. So, maraming nakiklaim na ang Thailand Leklai daw ang original at gaya-gaya lang daw ang Malaysian Leklai. Pero, ito yung punto ko. Ang Malaysian Leklai po is realistic, practical, at talagang nag-i-exist. Hindi siya kathang isip. Kasi minimina siya. Hindi siya tulad ng iba na hinuhulog sa cave na which is scripted naman. Napag-usapan na natin yan sa last video. So ilalagay ko lang ang link nun kasi may nag-comment doon at nag-testify na stage lang yon or scripted. So sa mga migs natin dyan na nagtatanong kung bakit hindi na ako nagpo-post ng Thailand Leklai or hindi na ako nagre-resell, yun po yung dahilan. Gusto ko kasi safe kayo. Hanggat maaari, yung mga tooth form or mga natural energy yung i-display or ipopromote natin sa channel na ito. Kasi wala namang masama kung gusto nating maging safety, di ba? Kaya nga tayo gumagamit ng amulet para magkaroon tayo ng matiwasay at smooth na buhay. Hindi yung komplikado. So, may mga problema na nga yung iba. Kaya nga, dumidepende sa amulet, so dadagdagan pa nila mga problema nila sa paggamit ng mga Leklai na may sapi. So, hanggat maaari, yung thought form lang po na amulet, yung ipoproduce natin sa channel na ito. Especially, pagdating ng January 2025. So mga migs, I hope na unawaan nyo yung punto ko. At kita-kits na lang tayo until next topic. Yun lang po. Thank you.